Magandang gabi po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako po ay isang volunteer intercessor. Maraming taon na nakalipas. Pero before, ako po ay naging pastor sa ilalim ng grupo ng Assemblies of God. Pero nilagay ako dito ng Diyos bilang volunteer intercessor para sa mga pastor at sa bansa. Wala po akong ibang ipinahayag na ipinasisigaw sa akin ng Diyos, kundi ang kahalagahan ng unang pag-ibig sa Diyos o yung tinatawag na first love sa Diyos o yung paghahari ng Diyos sa buong buhay natin. Ito ang lagi kong hamon, patotoo sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos. Muli po, hindi ako nagseseminar, hindi ako kadalasan nagsasalita sa pulpito kung hindi tiyak kong pinahihintulutan ng Diyos. Mas preferred ko po ang magbigay hamon patotoo sa mga lingkod ng Diyos, kung maaari sa mga chairman ng bawat pastoral, sapagkat binigyan ako ng wisdom ng Diyos upang isubject ko, payagan ko ang aking sarili ay suriin ng mga pastor, maging ang aking ibinabalita, inihahayag. Lahat naman po ay mayroong tinatawag na discernment. At napakahalaga po ang pagsusuri. Tulad ng sinasabi sa Thessalonica, test every spirit. Lalo't sa huling panahon ito ay laganap ang mga bulaan. Kaya prepared ko po muli ay sinasubject ang aking sarili upang suriin sa mga kapahayagan sa akin ng Panginoon. Doon lang naman po umiinog ang aking natatanggap na mensahe. Naniniwala ako at ito ay pinaniniwalaan din naman ng mga lingkod ng Diyos ang kahalagahan ng unang pag-ibig kay Kristo o yung kamalayan natin, pagpapahalaga natin na totoo pa bang si Jesus ang naghahari sa buong buhay natin sa lahat ng sandali. Ito po ang totoong mensahe ng Diyos sa huling panahong ito. Kaya ito ay nalagay sa aklat ng pahayag. Ang 7 iglesia ay larawan ng halos kabuuan ng iglesia. 2 rito ay kinalulugdan, ang 5 ay matatawag nating magagaling na iglesia. Mismo ang Diyos ang nagmamalaki, nagdidetalye ng iba't ibang magagandang katangian ng iglesia sa katauhan ng mga lingkod. Datapwat, hindi natin kayang itanggi, hindi natin kayang tutulan sa kabila ng magagandang katangian. Sinasabihan ng Diyos magsisi, makinig hanggang may pakinig sa sinasabi ng Espiritu. Ito po ang pangunahin sa iglesyang sinasaway ng Diyos sa kabila ng mga katangian. Ito po ang ipinagdaramdam ng Diyos, ikinalulungkot ng Diyos sa kabila ng magagandang katangian o nagagawa para sa kaharian ng Panginoon. Wala na ang una nating pag-ibig sa Diyos o hindi na si Jesus ang naghahari sa buong buhay natin. Nakatatakot. Lagi ko pong sinasabi at hindi ko ine-exempt ang aking buhay nung ako'y dating pastor. Kapag ito ang ating hindi pinalagahan, ang unang mensahe ng Panginoon sa iglesia, sa katauhan natin mga lingkod, hindi tayo magtatagumpay
sa espiritu ng compromising spirit. Hindi tayo magtatagumpay sa controlling spirit na gustong sumakop sa iglesia, sa katauhan ng mga lingkod. Hindi tayo magtatagumpay sa deception spirit. Papaniwalain ang ating sarili, takatayo pa tayo, nakakakita pa tayo, masagana, o okay pa ang buhay natin. Maliwanag kung babasahin natin paulit-ulit sa harap ng Diyos. Hindi na tayo nakakakita. Hindi tayo nakakarinig. Awa-awa ng ating kalagayan. Maliwanag sa harap na lang ng tao. Tayo ay waring matagumpay. Nakararating doon sa rurok ng tagumpay. Pero sa harapan ng Diyos, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Kaawa-awa tayo. Dahil sa mga espiritu ng compromising, controlling spirit, deception spirit, kawalan ng pag-ibig sa Diyos, o kawalan ng kamalayan na si Jesus pa nag-aaring sa buong buhay natin. Paniwalaan nyo't hindi, ito ang inihayag sa akin ng Espiritu. Sa malaking bahagi ng iglesia, sa katauhan natin mga lingkod, kumakatok si Jesus sa buhay natin. Kumakatok si Jesus sa iglesia. Tayo mga pinagkatiwalaan ng Diyos, tayo mga hinirang, pinili, tinawag ng Diyos, ang kinakatok ng Panginoon. Hindi lang po basta nakatatakot ang pagkatok na ito, kundi sadyang kahabag-habag, sadyang nakatatakot. Nandun na tayo sa kalagayang walang katiyakan kung malamig o mainit. Walang katiyakan kung si Jesus o ang ating sarili ang naghahari. Tiyak, isusuka tayo ng Panginoon. Tiyak, itatakwil tayo ng Panginoon tulad ng sinabi sa bahagi ng bagong tipan. Kahit na malaki tayo sa Panginoon, kahit isa-isahin natin ang nagawa natin sa Panginoon, pananalangin, pagpapagaling sa mga may karamdaman, iba pang mga himala sa paggamit ng pangalan ng Panginoon, iisa pa rin ang sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Magsilayas kayo, magsilayas kayo, mga mapaggawa ng katampalasanan. Hindi po ba nakakagimbal ito? Hindi po ba nakatatakot ito? Hindi ito kayang unawain ng mundo. Tayong mga lingkod, tayong mga tumatayo, gumagamit sa salita ng Diyos, ang nakakaunawa ng bahagi ng hiwaga at lalim ng mga babalang ito. Pastors, ginagamit na ng Diyos ang masasakit na kaparaanan. Ginagamit na ng Diyos ang iba't ibang kalamidad na masakit man sa kalooban ng Panginoon. Lindol, mga pagbaha, sunog, iba't iba pang krimen na nagaganap, para tayo gisingin. Para tayo gisingin. Para tayo gisingin. Ang Diyos ay nananatiling nananawagan. Ibalik natin ang ating unang pag-ibig. Ibalik natin yung una nating naging pagpapasya. Si Jesus ang maghari sa buong buhay natin. Hindi natin kayang pasanin ang krus. Yung krus na ito'y larawan ng maywagang katwiran ng Diyos. Yung krus na ito ay maywagang salita ng Diyos. Hindi natin kayang ibigin ang ating kaaway. Hindi natin kayang iharap ang kabilang pisngi natin kung tayo sinampal sa kabila.
Hindi natin kayang iwanan ng lahat. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Kung hindi na si Jesus ang totoong naghahari sa buong buhay natin. Hindi natin kayang pagtaguan. Hindi natin kayang linlangin ng Diyos kung gaano bilang niya ang hibla ng ating mga buhok. Lahat tayo kilalang kilala ng Panginoon. Sa marami ko pong karanasan, lumibot sa Luzon, Visayas, Mindanao. Napakarami ko na pong mga pastor na nakasama sa mga pastoral house, churches. Pero hindi ako natatakot sabihin, sa pananalangin, hindi mo na makasama. Kung may ilan-ilan na nakasama ko, wala pang 10 minuto, nakakatulog. Samantalang pagdating sa cellphone, umaamin na sasaksiyan ko, 2 araw kayang walang tulog. Nakalulungkot. Aminin, masakit, aminin ang katotohanan. Pero ang katotohanan mula sa kapayagan ng Diyos ang tanging magpapalaya sa atin. Masakit. Masakit. Malayong-malayo na tayo sa orihinal na iglesia na nilalarawan sa aklat ng mga gawa. Malayong-malayo na tayo. Sa totoo lang, ako'y nalulungkot. Maraming beses ko nang pinagsigawan. Galing din ako sa malaking church. Naranasan ko rin ang iba't ibang mga biyaya kapag ikaw ay naging masipag sa gawain ng Panginoon. Pero nung dumating ako sa puntong hindi ko na nabantayan ang paghahari ng Diyos sa buhay ko, na-defocus din ako. Hindi na yung mga kaluluwa, hindi na yung mga taong walang Jesus sa buhay ang aking pinahalagaan, kundi yung mapapakinabangan. Dumating na ako sa punto na gusto ko na lamang ang mga tao'y dalhin sa simbahan, hindi na si Kristo. Dumating ako sa punto, hindi ko na nababantayan yung paglago o yung buhay na dapat mabago sa mga tao.